Oras Bishop Joel Porlares, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Parang ang sarap maging politiko, ano po mga kaibigan, kung katol ka nitong isang sikat na politician. Grabe ha. Abay namimili ng mansyon ha. 5 mansyon na tiga 200 million. Wow! Abay magkano yun bossing Cesar Lee ha? Yung 200 million times 5 1 billion yan. Diyos ko naman ano ha? Ang dami-daming pera nitong politikong ito. Grabe ha? Paano niya kinita ito ha? I'll be home for Christmas. You can plan on me. Ito raw po ang kinakanta ngayon ni Mary Jane Veloso. Ayan, sa kanyang pamilya sa Nueva Ecija. Dahil napakaganda po mahabigan. Abay, pababalikin na, palalayain na po ating kababayang si Mary Jane Veloso. Yung biktima ng illegal recruitment at ginawang mule sa Indonesia mahabigan. Ha? Yan, masaya ang Pasko nito. Kaya lang yung nanay, bakit ganun na Mrs. Veloso, ha? Ano ang pangalan nung nanay? Parang gusto pa rin niyang doon na lang manatili sa kulungan sa Indonesia. Dahil, abay, ano pa lang, ha? Ang tawag nito ay, ang tawag niyan, nababalita pa lamang na uwi ay mukhang may mga nagbabanta na sa pamilya. Aba. Anyway, sige, tignan natin, ha? Basta ang bahala na si Governor Oye Umali. Sino ba ang PD, ayan, Police Director dyan sa Nueva Ecija? Abay di bigyan ng proteksyon yung pamilya mahabigan at tugisin itong mga nagbabanta, ha? Sindikato ba ito ng droga? Grabe talaga, ha? Anyway, mahabigan, magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Mr. President. Abay, thank God it's a Friday. Hindi pa pala. Uebes pa pala ngayon. Nakala ko biyernes na. Abay, good morning, Mr. President. Abay, ang maganda rito ay wala daw hiningin kapalit ang Indonesia, ano ha? Ba, galing-galing naman. Siguro nakita rin nila na itong kababayan natin ay talagang biktima po mahabigan ha, ng mga drug traffickers. At siyempre, batiin din natin ang mga taga Land Bank of the Philippines. Ang kanilang president siya na si Madam Rosana Ortiz. Abay, dyan pala winidraw mahabigan yung mga confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Aba, alupit ano ha? Abay, yung 125 million na winidraw sa Land Bank sa Sio Boulevard. Abay, sino bang branch manager dyan, Madam Ortiz ng Land Bank, ha?
Abay, sako-sako kung i-withdraw, mahabigan, ha? Ilang sako kaya yung 125 million na yan? Hinati-hati daw ha? Ang tanong ni Congresswoman na Janet Garin, paano kung inuwi na yun? Kasi wala daw ha? Parang nag-withdraw lang sa palengke. Grabe ha? Ayan, wala man lang escort. Sanay na sila dyan. Pero ang tanong, Governor Eli Remolona ng Bangko Sentral ng Pilipinas, abay, nasusunod po ba ang mga regulasyon ng Bangko Sentral? Abay, di ba dapat ang policy po ng Central Bank? Abay, mag-withdraw ka na ng mag-withdraw o mag-deposit ka na ng kalahating milyon, mahabigan naka red flag ka na sa sa Central Bank. Naka-report ka na kaagad sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Itong mga milyones na iwini-withdraw, ha? Ito kaya ay tawag nito, naka-report dyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Daming bayan. Pero ito po ang good news, mahabigan, ha? Abay, ang good news, abay, para sa mga seniors, ayan, para sa mga matatanda, tulad natin. abay, sino kaninong, ito, Mr. Speaker, ha? Ayan, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, abay, dapat to sabitan natin to ng medalya, ha? Itong nagpanukala ng batas, ayan, House Bill na inaprubahan na po approve sa final reading. Abay, maganda po ito mga lolo, mga lola na malakas pa ang pangatawan. Naku, lalo yung mga retired military at police officers, ha? Abay, itong bagong House Bill na inaprubahan, ito po ay naglalaan para sa mga senior citizen na magtrabaho. Kasi ang dami po mga senior citizen na malakas pamabigan, gustong magtrabaho kaya lang hindi tinatanggap. So ano ang layo na ng bill na ito ngayon? Panukalang batas na sana'y maging ganap na batas na ito. Abay, ang mga employers na ayaw tumanggap ng mga senior citizens, abay, bibigyan po sila ng incentive. Ayan, ASEC Arnel de Mesa, ayan, bibigyan ng incentive ang mga employers na mag-hire po ng mga senior citizens. Abay, kung nga naman sa abroad, makikita sa Hong Kong, sa Japan, o kaya yung mga janitor doon po mahabigan o kaya sa mga fast food, mga senior citizens po mahabigan nagtatrabaho doon. Sana gatunin po rito, ha, sa Pilipinas, ha? Abay, sa McDo, sa Jollibee, ha? Hindi rin mga bagets ang kunin natin, mga working students. Kumuha rin tayo ng mga senior citizens. Daming bayan. Samantala, maganda umaga sa kay Manong Pedro Pilapil at sa lahat po ng mga magsasaka. Nasa ating linya po ang Assistant Secretary ng Department of Agriculture. Asan ba si Secretary Francisco Chu Laurel, ha? Ayan, abay, nasa ating linya po ang spokesperson ng DA. Alamin po natin, mga kuya, mga misis, sa ating mga kailian nga manalon, apo sa ating mga magsasaka. Abay, lalo na po yung mga sinalanta ng sunod-sunod na bagyo. Abay, kaya po natin tinawagan itong Department of Agriculture. Abay, malaman natin kung meron bang ayuda na makukuha ang ating mga magsasakang sinalanta ang kanilang mga pananim ng mga bagyo. Meron bang ayuda ang Department of Agriculture? Katulad ng disod yung na-interview ng 2x2 kahapon, ha? Abay, yung mga totally damaged ang mga kabahayan, may 30,000. Yung partially damaged, may 10,000 pesos. Sa DA kaya, meron ba? Assistant Secretary Arnel de Mesa, sir, magandang umaga po sa inyo, ASEC. Magandang umaga, Deo. Magandang umaga po sa lahat nakikinig at nanonood. Ba, totoy na totoy pa pala si ASEC. Ilan taong kayo, ASEC, ha? Parang 35 years old lang kayo, ha? 49 po. 49 na ba? Mukhang parang si Atty. Adrian Bersamin, baby face. Anyway, ASEC Arnel de Mesa, ayan, ang tanong po na ating mga magsasakang
nasalanta po ang kanilang mga pananim, meron po ba silang makukuhang ayuda, tulong mula sa Department of Agriculture? Yes, Deo, kasi malaki na yung naging danyo sa sektor ng agrikultura. Opo. Bago pa si Pipito ay pumalo na yan na mahigit sa 10 billion pesos at ang lubang na apektuhan ay ang sektor ng palayan natin, pati yung gulayan na rin sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya nagkaroon na tayo ng tinatawag na indemnification payment mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Okay. On average, mga 15 to 20,000 pesos yan bawat mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan itong mga nakalipas sa bagyo at tuloy-tuloy yung mga pagbabayad. Nakatapos na tayo. Marami nang nabayaran dito sa 4A, 4B at saka rito sa Bicol Region. At tuloy-tuloy nga yung pagbabayad ng PCIC dun pa sa ibang naapektuhang lugar. Of course, nadyan yung ating almost 1 billion din na mga preposition ng mga binhi ng palay, mais, gulay at pataba na kapag ready na yung mga magsasaka natin na magtanim ay hindi sila mamumroblema rito sa mga binhi. Yung ating 1 billion din na quick response fund para sa rehabilitation and recovery ng mga apektadong lugar, meron na rin naka-release tayo sa mga regional field offices para sa mga nakalipas na bagyo at nag-request pa tayo ng additional mula sa Department of Budget and Management. Ayan. Sa Deo, yes po, sa Deo, dagdag ko lang, nadyan din yung ating survival and recovery loan. 25,000 pesos yan kung gustong i-avail din ng ating mga magsasaka at mangingisda na credit facility na walang collateral at interest, tag 25,000. Ayan, pero step by step, Asek Arnel de Mesa Serra, paano yung aking mga kababayan, halimbawa doon sa barangay Tartarabang, Apatot Lubong sa Pinili, Ilocos Norte, sinalanta ang kanilang mga pananim. Ano ang unang gagawin? Saan sila mag-a-apply? Paano sila makinabang dito sa mga ayudang ganitong sinasabi po ninyo? Pinakamadali sa Deo na makipag-ugnayan sila sa kanila pinakamalapit na municipal or city agriculturist na nakakasakop sa kanila at para magabayan sila sa mga ganitong proseso. Samantala itong mga farmers na naapektado at nakarehistro naman sa ating tinatawag na registry system for basic sector in agriculture at kapag rin sila rehistro sa PCIC, automatic naman na kung 3 hectares and below, wala naman silang binabayarang premium at matatanggap nila itong cheque mula sa PCIC para pangbayad doon sa indemnification. For all other concerned, either doon sa aming regional field office or sa municipal agriculturist para magabayan sila doon sa proseso ng pag-claim or pag-avail nila ng ibang assistance galing sa ating kagawaran. Ayan, Asek de Mesa Sir, alam po naman natin sa mga probinsya karamihan ng mga farmers naman, ordinary farmers hindi naman ektarya ang kanilang lupain Ayan, Tama po yan. Ayan, so hanggang magkano po ang minimum na ayudang maibibigay sa kanila? Paano po ina-assess kung si farmer number 1, 2, 3 ganito ang matatanggap na financial support mula sa DA? Yun nga po, una po dyan yung indemnification sa insurance claims. Depende po sa commodity at hektarya. It could play around between 10 to 20,000 pesos sa ngayon po yung kanilang matatanggap, depende nga po sa size. Yun naman pong sa survival and recovery, regardless po ng kanilang sinasaka, pwede po sila mag-avail up to 25,000 pesos na credit facility. And then yung atin naman mga binhi at pataba, yan naman po ay binibigay kung 1 hektarya, meron pong katumbas na dami ng binhi. Yung ibibigay po sa kanila ng libre ng ating regional field office through the municipal agriculture's office po natin. Ayan, pag-usapan and then yung pong QRF naman po ay minamanis naman po ng ating regional office. Pag-usapan natin ang libre kasi alam naman natin mga farmers natin isang kaig, isang tuka po sila. Ano po ayan, karamihan. Yung mga ordinaryo ba, nababanggit yung insurance. Hindi naman insured yung kanilang mga pananim Ayan, pagkatapos credit facility yan po ang ayaw na ating mga farmers wala nga po silang pambayad. Bakit bibigyan pa silang credit facility? Ang pinag-uusapan po natin dito ngayon ay yung libreng ayuda. Asek de Mesa, sir.
Yung pong indemnification, ano po yun, bayad po yun kung 3 hectares and below po ang kanilang lupain, wala po silang binabayarang premium. Ayun. At yun po ay libre sa kanila. So yung may premium lang po yung more than 3 hectares na mga pananim. Basta lang po rehistrado sila doon po sa ating registry system. Karamihan naman po ay rehistrado na ngayon. Pero kung sakaling hindi po, ay makipag-ugnayan din po kasi kino-coordinate po namin yan muli sa atin pong mga municipal at city agriculturist. Ayan, bahala na po ang municipal or city agriculturist na mag-assess kung si Manong Pedro Pilapil ay kalahating ektarya o kaya konti lang yung kanyang lupain na nasira. Sila na po ang mag-assess kung magkano ang dapat ibigay, ASEC. Ganun po ba? Opo, katuwang po natin dyan yung PCIC dahil may mga opisina po sila dyan sa mga area na yan, pati po mga regional field offices. So umiikot po sila dyan at na-validate naman po ay ibibigay din po agad. Mabilis naman po, 1 to 2 weeks maximum na babayaran po dun sa indemnification na tinatawag. In cash po ba ibibigay na ayuda sa kanila o binhi o abono, ASEC de Mesa, sir? Pag indemnification, ano po yun? Cash. Ano po yun? Cash o cheque po na ibibigay. Hanggang magkano po ang minimum? Kasi napapahinggan ko yung taga-Disoda kahapon. Sabi niya, pagka totally damaged ang bahay mo, taga-probinsya ka, ayan, at least 30,000. Ayan, pagka partially damaged, 20 or 10,000. Paano sa mga pananim, ASEC de Mesa, sir? Paano ang computation natin dyan? Meron din po tayo tinatawag na totally damaged at partially damaged na mga sakahan. Okay. Yung pong mga totally damaged with no chance of recovery, full payment po yun mula sa PCIC. Pag partially damaged, ang pagkakalam ko po may certain percentage din sila na binibigay. Kaya iba-iba rin po yung natatanggap ng ating mga magsasaka. Depende po dun sa damage na nakuha dun sa kanilang mga sakahan. Ayan, okay. At least alam na ang procedure. Punta lamang sa munisipyo, sa City Hall at hanapin yung agriculture sa doon at mag-claim ng ganitong klase ng benepisyo, ASEC. ASEC, ang problema pa ng ating mga farmers ngayon, masyado mataas po ang abono. Ayan, si Senator Amy Marcos, iyan ang tinatanggap niya mga daing ng mga taga Ilocos region. Paano natin mapahababa ang presyo ng abono, ASEC de Mesa, sir? Sir Deo, yun talaga isang malaking challenge sa atin dahil talagang karamihan, if not all, ng ating mga fertilizer, lalo na yung mga synthetic, kagaya ng urea, ammonium sulfate, MOP, lahat po yan ay inaangkat natin dahil wala naman po tayong produksyon ng yan po kasi mga fuel based, synthetic fuel based. So wala po tayong processing. Dati meron tayo to the Philpos pero nawala na po yun. At ang atin na lang pong ginagawa nito yung mga organic at saka iba pong klaseng fertilizer to supplement yung pangangailangan natin ng synthetic fertilizer. So totoo po, napakamahal. Umabot pa po yan dati ng more than 3,000 per bag nung kasagsagan ng problema natin sa giyera sa Ukraine. At dahil po ang Russia ang number 1 source ng fertilizer sa buong mundo. So, pero ngayon po ay nasa level na yan ng mga 1,500, 1,600. Pero dati po nasa below 1,000 yan. Mataas pa rin kumpara ng mga nakalipas na araw. Kaya po ang DA may programa po tayo noong tinatawag po natin na fertilizer voucher na pinamamahagi po natin. At yung mga magsasaka po, pwede nilang yung voucher na yun ay kung anong klaseng fertilizer ang gusto nila ay ipapalit po nila doon sa mga merchants na malapit po sa kanila. Ayun. Saan ko ng voucher, ASEC de Mesa, sir? Ang mga munisipyo din po ang nagbibigay nun. Pinaprocess po yan sa ating mga regional offices. At lahat po yan ay kino-coordinate po sa ating mga MAO at city agriculturist. Naku, eto last question na lang, ASEC Arnel de Mesa, sir. Ayan, tanong dito may sapat na pondo po ba ang mga munisipyo at syudad na pondo na ibibigay sa mga naapektuhan ng ng bagyo ang mga farmers, ASEC de Mesa, sir? Baka mamaya ay abutin na ng Pasko at bagong taon wala pang maibigay sa kanila.
Sir Deo, ito pong mga nabanggit ko na programa ay programa po ng national government through the Department of Agriculture. Opo, pero Ang idadaan alam sa ko po local may yan. separate program din po yung mga munisipyo para sa kanilang mga constituents. Pero ito po mga programa na nabanggit ko ay kino-coordinate lang po sa mga local na pamahalaan. Pero ito po ay mga programa na pinopondohan po ng national na government. Ayun. So, yun ang dapat maklaro, ASEC. Ayan, meron Yes, bang pondo ang DA na ibababa sa mga LGUs para ayuda sa ating mga farmers na naapektuhan ng kalamidad? Yes po, kino-coordinate po natin sa kanila itong mga ganitong programa dahil po ang DA po kasi ay devolved agency, wala po tayong mga tauhan mula po sa probinsya hanggang sa munisipyo, barangay. Noong nagkaroon po ng devolution noong 1991 ay isa po ang DA sa wala na inalis yung mga tauhan po sa baba. Kaya po ngayon may mga usapin kung paano po magkaroon ng mga ganitong arrangement po. Ayan. ASEC de Mesa, sir. Ayan, maraming salamat po. At at least may gabay na po ating mga farmers na napektuhan ng bagyo ang kanilang paranim, Bicol Region, ayan, Visayas, hanggang Northern Luzon, Cagayan Valley, ASEC. Thank you and good morning. Maraming salamat din po sa Deo. Mabuhay po kayo. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Department of Agriculture. ASEC Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Daming bayan. Ayan mga kuya, mga tatang, ayan, dumulog lang daw sa munisipyo, ha? Hanapin ating municipal agriculturist at ipa-assess natin yung mga pananim nating sinalanta ng bagyo. Baha. Daming bayan. Samantala, teka muna ha, rain or shine, may sunog man o wala, ayan, may bagyo man o wala, tuloy ang pamigay ng ayuda, ayan, ng regalo, aginado ang ninong ng bayan. Ito ay nasa, Baryo Magsaysay, Tondo, Manila. Abay, nandiyan yung aking mga kamag-anak, ha? Diyan sa may Smoky Mountain. O nga pala, Sherwin, wala na Smoky Mountain, di ba? Di ba ginawa ng condominium yata yan? Alamin natin ang location ng ninong ng bayan, Sherwin Alfaro. Ikaw na ba? Si Sherwin na ba o ano muna tayo, ha? Sherwin na kaagad, abay, baka daw maubos yung kanyang baka mapanis yung kanyang ipamimigay na aginaldo. Eto na ang Santa Claus ng bayan, nino ng bayan. Nasa Barangay 72, Baryo Magsaysay, Smoky Mountain, Tondo, Manila. Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko po. Siyempre, abay ilang days before Christmas na ba, Sister L, ha? Abay kailangan ni Pasko man o hindi. Ayan, let's give love on Christmas Day. Aguinaldo, ayuda, ayan, ASEC de Mesa, ha? Ninong Sherwin Alfaro, abay kumusta mga kababayan natin dyan sa may Baryo Magsaysay, Tondo, Manila. Andyan ba si Yorme Isko? Nakadalo ba si Yorme Isko? Mayor Hani Lacuna at Engineer Sam Bersosa? Aba? Engineer pala itong si Sam Bersosa. Ninong Sherwin, please come in. Lakay si Sam Bersosa, taga Sampaloc yun. Oo nga pala. Taga sa Tondo. Si Isko ang batang Tondo, ano ha? Si Mayora Hani, batang Malate. Ito, batang Tondo talaga to. Tignan mo, ayan o. Oo, astig tong batang ito, ha? Nakahubad, ha? Dahil noong 1974, nang ipatayo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. itong Tondo High School, Lakay. Oh. Isa sa mga baluarte ng mga taga-Tondo dito nga sa Baryo Magsaysay. Itong institusyon na binuksan para nga sa kinabukasan ng mga taga-Tondo na sumisimbolo noong panahon na yun ng kahirapan. Dahil Lakay, nagpatayo si Pangulong Marcos ng isa sa mga pamosong monumento. Yan Lakay, ito yung monumento ng Kray.
of Tondo. Yan yung Cry of Tondo Monument. Cry na ginawa ng, kung merong Cry of Balintawak, Sherwin, kung merong Cry of Balintawak, meron din Cry of Tondo. Lakay, tama yun. Dahil noong February 14, 1979, nang i-install itong monumento na ito ni Eduardo Castrillo, kinumisyon si Castrillo National na artist yan. na gumawa ng isang simbolo na sasalamin doon sa paglaban sa kahirapan. At ito nga yung Cry of Tondo Monument na ginawa ni Eduardo Castrillo. Si Eduardo Castrillo Lakay ang ama ng Filipina constructivism style ng sculpture. Kung makikita mo, sa lamang yung may mga disenyo na kagaya ng magkakatulad, magkakaitsura Lakay. Alam mo yung shrine of Andres Bonifacio? Andres Bonifacio shrine. Siyempre naman sa monumento. Yun, siya din ang may gawa nun, si Eduardo Castrillo. At yung People Power Monument na kayo sa kanto ng EDSA at ng anong subdivision yun, Lakay Corinthian Village. Diyan sa EDSA. Ganito rin yung style nun, Lakay Constructivism. Dyan sa White Plains. Si Eduardo Castrillo. Siya rin pala magawa nun, yung tinatawag nilang Darna sa White Plains. Lakay. Ilan lang yun sa mga ginawa niya. At kung matatanda mo, Lakay, yung The Virgin, yung makikita mo sa entrada ng Laloma Cemetery, ganito rin yung style nun. Siya din ang gumawa nun. Kasama na rin Lakay doon sa mga ginawa niya, yung Our Lady of EDSA. Our Lady of Asia, Lakay. Our Lady of Asia. Sa may Robinsons. Sa Batangas. Batangas naman. Ito yung malaking Lakay ng bundok. Lakay, siya rin ang ginawa nun. At yung monumento mismo sa GMA complex, yung monumento ng GMA 7 Lakay, is Eduardo Castrillo din ang gumawa nung nasa harapan ng GMA 7 Tower Lakay. Ayan, pero kaya naman isa yan sa mga pamosong lika na kala mo, hindi mo alam na meron palang gantong monumento sa liblib na mga eskinita ng baryo Magsaysay. Dito yan sa Tondo, Maynila, sa loob ng makikipot ng mga eskinitang ito Lakay. Hindi lang tayo sikat. Malakasan ka rin pinakikinggan dito Lakay. Dito sa sino bibigyan mo ng Aguinaldo? Baka yung monumento? Ayan, tignan mo Lakay, malayo pa lang may kumakaway na. Dahil napapakinggan ka. Napapakinggan na nanonood. Ayan. Itong si nanay. Itong si nanay. Ito, yan. Nanining Caso Canlas po. Mrs. Canlas. Nining Canlas. Tignan mo kanyang rato. Ayan, kaya pang sa inagtitin na rito ng mga teacheria. Ayan, ito. Na nakasunin siya sa DZRH. Lagi kayo nakikinig? DZRH. Lagi nakikinig sa DZRH. At sino po ba rin yung announcer pag umaga? Kayo makalma. Bigyan ka agad na Aguinaldo si Ate Nining. Ayan. Thank you. Ano pa po? Sherwin. Meron kayong chichirya pang pulutan. Ito meron kayong vitamin E. Ayan Di ka pa natagahan. Natuwa si ni meron ka pang Nanay Nining. Vitamin E. Tapos meron pa kayong DZRH grocery yan Kaya nanay. Thank you po. Kaya po. At syempre dahil mainit sa inyong pinagtitindahan, gusto namin kayong maprotektahan sa init ng araw. Meron kayo DZRH umbrella. Thank you po. Alam ko, umihirit to si Nani sa likod. Si Nanay Nining, idol yata si Mayor Hani Lacuna, puti rin ang buhok ko. Idol mo ba si Mayor Hani? Opo. Kaya pala ay magpakulay din ang buhok, puting-puti rin, magkasing kulay sila ng buhok. Pero magkasing ngipin sila ni nasa likod. Si Aling Marites sa likod, bigyan mo rin ng 500 si Sherwin. May 500 ka. Ayan. Thank you. DC Calma. Give away. DC Calma daw. Hindi na nag-uugma yung ilakid, Lakay. Kaya ganun yung pronunciation. Tignan mo yung ngipin. Sa sobrang tuwa, Magkakagalit. Magkakagalit yung ngipin. Nagkakahiwa-hiwalay na. Sherwin, sandali. Anong pangalan ni ata yung nasa likod?
Ano pangalan nyo na? Teresita Dizon. Teresita Dizon. Ayan na dahil yung ngipin ni Ate Teresita hiwa-hiwalay na. Dagdagan mo pa ng 500 sirin para wala ng butal. Pampapasta. Ayan. Pamgawa ng braces sa kanyang ngipin. Mabubuo na. Mabubo na kanyang ngipin. Dahil bubuoin na yung bigay sa'yo. 1,000 pesos. Kaya meron ka rin, oh. O, tignan mo, tinakal pa yung kumari niya. Paalam ka na, baka buo tawagin yung buong kapitbahay. Kukulangin dala mong perang galing Central Bank. Nananakal pa. Diba nga, taka nakakita. Gusto pa. Itilin yung katabi niya. Kaya dahil dyan, maraming salamat sa inyo. Sa malakasan ng pakikinig. Kahit namin nagsusumba, tingnan mo naman, no? Ang ingay na nagsusumba rito sa loob. Pero sila dito yung radyo nila. Nakikipaglaban. Ano, parang pakikipaglaban ng mga katiponero sa 1896. Kaya ang ingay dito sa kay. Salamat po! Maraming Wala po naman. Merry Christmas, ate. Mabuhay po kayo. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Teaser H. Mas malakas promo, Pasko Panalo. Aring number 6, Sherwin Battle para Teaser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong ng Bayan, Santa Rosa ng Bayan, Sherwin Alfaro mula sa Barrio Magsaysay, Tondo, Manila. O yung mga Tondo, dinalaw ba kayo ni Yorme Isko, ha? Nakalimutan na kayo, ha? Babalikan po natin ilang pang mga issues. Sandali lamang, Justice Sam Martires. Ikaw talaga masyadong mainipin, ha? Abay lakay, sino ba yung politikong yan, ha? Na namimili ng 5 mansyon na nagkakahalaga ng 200 million. Grabe, ha? Walang mapaglagyan ng pera itong si Mr. Politician na ito, ha? Abay, pwede imbestigan ito ng ombudsman. Kaya nakikinig sa atin itong si Justice Sam Martires, ha? Kumuha ng tip sa ating mga bubuit. Babalikan natin yan, Justice Sam. Good morning sa mga gods at ninong dyan sa Padre Faura. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Alas 8:42. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Good morning po, Diyos marahay na aga. 34 days na lang, Lakay. Pasko na. Panahon. Ayan, Lady in Black na... Ba't yan ang damit mo? Ayan yung ating bisita tuloy, nako-conscious. Yung ribbon. Tingin ng tingin. Yung ribbon ko lumalaylay na. Kahapon kasi Lakay yung bulaklak na lanta. Kaya ribbon muna ngayon. Dahil walang masabitan, bumabagsak na bumabagsak. Grabe ka, Lakay. Oo, ikaw talaga. Binubulgar mo masyado. Anyway, behave ka dyan at may bisita tayo. Ayan, descendant ng bisita natin. Kaya nga, nakaganito na lang ako. Ganun ba? Kaso yung tawa ko, di ko mapigilan eh. Greg, para masaya usapan natin sa bisita natin. Ikaw, bisita natin, bibigyan ng Emperador Coffee Brandy. Ayan, bigyan mo ng Emperador Coffee Brandy si Congressman. Ayan. Baka after ng interview Lakay, malasing na si Kong. Hindi madali malasing ito. Kape na lang daw, Kuya Greg. Golfer pala ito eh. Kita mo naman kanyang t-shirt mamahalin. Lindberghs, ayan. JL, ayan. Parang ganyan yata mga suotan mo. Alam mo Siyempre, pero magkaibang t-shirt namin. Ayan. Bakit? Ano t-shirt mo, Lakay? Yung t-shirt niya, siyempre, Congressman, orig yan. Sa'yo? Sa akin, Green Hills lang.
Ayan, pakilala natin bisita natin. Ayan, kanina pa para hindi tingin ng tingin sa'yo, para sa akin makatingin ito. Ha? Ang kinatawan po ng 2nd District ng Valenzuela City. Ayun, naku, marami tayo itatanong sa kanya. Ayan, yung saan kayo napunta ang flood control project, flood control fund nitong si Congressman. Congressman Eric Martinez, sabi niya, hindi masyadong, hindi ang kanyang tagline lakay, hindi sikat, pero resume ay mabigat. Bakit? Siya ay 33 years na lakay na nasa public service. Aba, ganun ba? Ayan. At totoo ba, Congressman, na nagsimula kayo sa barangay SK Kagawad? Ayan. Congressman Eric Martinez, sir, maganda umaga. Bumati muna kayo sa mga taga Valenzuela. Maganda umaga, Sir Deo. Deo lamang po ako. Maganda umaga, Sister L. Magandang umaga mga taga Valenzuela, magandang umaga Metro Manila, magandang umaga Luzon, Visayas and Mindanao. Merry Christmas and a Happy New Year. Very early greetings si Kong. Ninong na ninong ang dating. Aban mantakin mo dating SK Kagawad, Barangay Kagawad, ayan naging konsehal, Vice Mayor ngayon ay 3-term congressman na pala itong si Congressman Erica Martinez Nagsimula lakay talaga sa pinaka mababa. Ayan. Ewan ko lang naging barangay tanod dito. Hindi na. SK Kagawad. SK Kagawad. Ano yan, Sir Deo? Nag-start yun. Choir ako sa simbahan. Kaya pala. Pianista ako, tsaka choir conductor. Noong 1992, yung unang eleksyon ng SK, Sangguniang Kabataan, kumandidato po ako, nanalo akong SK Kagawad. Then after that, noong 1997, barangay election, yung barangay Kagawad. So yung tanong na naging barangay tanod ba ako? Opo, dahil pagiging Kagawad, nagjo-duty. Exactly. So Romeo Responde kami. Dala-dala ko yantok na... Yantok pa tawag. Batuta yun eh. Yari sa yantok. So after that, 97 to 2000. Then 2001, pinagkatiwalaan po ulit tayo sa 2nd District ng Valenzuela. Nakadalawang term ako, 2001 and 2004 as City Councilor. Then 2007, I ran for Vice Mayor. At pinagkatiwalaan tayo ulit. Nakatatlong term ako, 2007, 2010, and 2013. Then after that, 2016, Congressman. Then nakatatlong term ulit ako, 13, then 2016, then naging Deputy Speaker on 2016 term. Then 2019, ngayon po last term ko, which will end by 2022, 2025. Vice Chair tayo na appropriations sa handling DOTR. So if we're gonna count it back 1992, 2020 2024. Ilang years sa public service? 32 years, non-stop. Pero kailan maglalapit tayo rito, Sister El, alam mo kung bakit? Bakit lakay? Aba, Vice Chairperson ng House Appropriations Committee, maraming pera ito. Grabe naman. Pero ang tanong namin, Congressman Eric Martinez, sir, ayan na, bilang taga Valenzuela po, alam po namin, ang Kamanaba area binabaha. Ang tanong ko po ay, ayan, naging controversial yung flood control projects. Ayan. Definitely sigaw, meron ding flood control project, Congressman. Saan nyo ginamit ito dyan sa Valenzuela? Yung aking distrito ay yung 2nd District ng Valenzuela. Ito yung mas mataas na side by compared to sea level, mas mataas ito compared sa District 1. So, ang biggest challenge sa amin is yung Tulyahan River. Every time umapaw ang Lamesa Dam, pumupunta yan sa Tulyahan Catch River. basin ng lugar pala ninyo. So nitong nakaraang bagyo, yung pinakamalakas na bagyo na may ulan, yung Christine. Christine. Po. Yung entire stretch ng Tulyahan naman, starting from Ugong, Gente de Leon, and Marulas, meron talaga siyang flood wall. At yung standard ng height ng flood wall na yun is yung Ondoy. We all know Ondoy. Yun yung pinakamataas. Pero nitong nakaraang bagyo na to, na Christine nga, na-overtop niya yung flood wall natin. Meaning to say, mas mataas. Lumampas doon sa flood wall? Tapos, umapaw ang Lamesa Dam nun. Then, nasabay pa yung high tide
Manila Bay. Kasi itong Tulyan River, ang down current niya papunta ng Malabon, Navotas, then ultimately Manila Bay. So nung nag-high tide, tas malakas na ulan, umapaw ang Lamesa Dam. Umapaw din yung yung flood wall. Yung flood wall. So, ha? pero ano naman yun, after mag-subside yung level sa Tulyan River, ang ang upside naman ng aming distrito, madali naman bumaba yung level na ng tubig. Pero of course, it's still a challenge for us na regardless gaano kalakas yung ulan, kailangan talaga our flood control programs would held up. Kaya na-interview namin minsan si Mayor West sa Gatchalian dito, sabi niya dahil umapaw ngayong tubig, pati yung pump pag nabaliwala yung pump kasi yung pagtatapunan ng tubig mas mataas na. Yes. Kumbaga umapaw na overwhelm kahit talagang bumubuga naman yung mga flood pump natin palabas. Ang problema talagang na-overwhelm because of the massive amount of rain and water. Kung gano'n ang dinanasin itong tinalo pa ng bagyong bahang Ondoy, bagyong Ondoy, itong si Christine. So paano gagawin nyo ngayon dyan sa Valenzuela para hindi po bahain Congressman Eric Martinez, sir? After that bagyo na inabot natin, nagpatawag kaagad ng committee ng Metro Manila Development doon sa Congress. At yan kaagad ang binanggit namin. Global warming is real. Totoo. And yung bagyo noon kumpara ngayon is far more different. Mas may use the word vicious. So yung standard na sinet natin sa ating mga flood control programs should be upgraded into a higher version. Gaya sa amin sa Tulyahan, yung Ondoy na ang standard na sinunod, nalampasan pa. I think DPWH should carefully study, pag-aralang mabuti. Abay, hindi na pala. May iba na. Ganun talaga ang panahon nga. So, global. Tataasin yung flood wall uli. Ilang feet na yung flood wall ngayon? Technically, hindi ko alam yung exact levels. Pero something has to be done to upgrade. Ayan. Kung sa building, ilang story building na yung ang height ng flood wall ninyo? Ano yan depende do sa upstream, downstream. Sa upstream, yung pinaka water level baba sa sa babang-baba, yung barangay Gente de Leon and yung Marolas, sa land yung sa lupa from the rivers, lang yung level Ondoy type nun, 5 feet, 6 feet, 5.5, something like that. Pero mas mataas na siguro ang dapat tignang Of course, DPWH knows that more than we do. So, pag-aaralan lang mabuti. Walang balak ang mga Gatchalian na gawing plastic na lang yung firewall. Lakay flood wall, hindi firewall. Flood wall. Kaya flood wall. Hindi alam mga Gatchalian, plastic yung tatay si William Gatchalian. Anyway, joke lang Congressman Eric Martinez, sir. So, kayo po ay Vice Chairman ng Appropriations at under nyo ang DOTR. Ayan ba't ang bagal-bagal po yata ng paggawa ng DOTR? Baka naman din nyo lalagyan ng pondo ang DOTR, Congressman Eric Martinez, kaya mabagal. Yung problema natin sa right of way, ayan siyempre kailangan ng pondo dyan ng appropriations para mabayaran yung mga dadaanan nung tunnel, yung train. I-update ko po kayo about our issues about the rail and subway. We all talk about yung traffic ng Metro Manila. May ginagawang highway pero ultimately after several years puno na rin. So talagang the ultimate solution for Metro Manila is subway. At yun nga nasisimulan na ngayon. And hopefully before the end of the president's term ay mabuksan na yung from Valenzuela to Anonas Station. Malaking bagay yun, yung subway na yun. And we could reach as far as Taguig in the next 4 to 5 years. Wow, tagal pa pero pala, yung tinanong nyo na issues na napopondohan, amin pong binabalita na sa pagde-defend ko ng budget ng DOTR sa lower house, yung pondo para sa subway, pondo dun para sa rail natin, railway that will connect Clark towards Calamba and towards
the greater part of Bicol, ay may pondo, sapat na pondo para magtuloy-tuloy at the right-of-way funding. Alam ko na, maputol lang kita, Congressman, kaya mabilis ang mapuntang Bicol. Kasi ang chairman, Bicolano Congressman Saldico. Not really, hindi lang, dahil syempre we see the need. Of course, our ultimate dream is a rail system that will connect Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, and Bulacan to Manila. And from Manila, we try to connect it to Cavite, Laguna, Batangas, sa Quezon. Yung dream ng dating House Speaker Joe De Venecia nga train mula Manila, Bulacan, Pangasinan, La Union, Ilocos, iikot ng Cagayan, Nueva Vizcaya, pabalik ng Metro Manila. Ganun yung kanyang vision And I think in the next, kakayanin we have to do it. Kakayanin ba yan, Congressman Eric Martinez, sir? Baka wala tayo sa ibabaw ng mundo nun. It should be done, even if it's not in our lifetime. It should be done in the next 10, 15, 20 years. Kasi yun yung ultimate driver of growth natin, mass transport system. At sa Metro Manila, yung subway na Valenzuela to Taguig, dapat yun may sanga-sanga pa sa ilalim na subway. Dapat, in the long term. That will connect Caloocan, Manila, Parañaque, Navotas, Valenzuela, and Pasay, and other parts, Marikina. Yung boring, yung pag-hukay dun sa subway, Congressman Eric Martinez, sir, pagbubutas sa subway, hanggang saan na inabot yung butas? I think the latest update from Valenzuela, nandun na sila sa paakyat ng sa corner ng Mindanao Avenue? paakyat pa ron. Sa sa may Sky, sa NLEX. Lampas pa, sir. Lampas na It's po moving from Valenzuela, nasa Quezon City area na. Doon sa paakyat, I forgot the... Doon sa pinaglaro man ng golf, sa Veterans Golf Course, umabot na ba doon? Hindi pa. Hindi pa. Halfway. Bagal naman, Diyos ko. Pati kasi lakay mahirap yata yung pagbubutas nun Kasi di ba parang ni-schedule pa yung pagta-travel ng pangbutas. Well, the boring machine, as they noon pinaliwanag sa amin, very technical talaga yun. Merong time na may ma-encounter ka, siyempre, you don't know kung ano yung nasa ilalim. Sobrang tigas na mga bato. So it stops. Titigil doon. So there are some unforeseen circumstances. Pero what is important, gaya nung binanggit ko, Kadeo, is may pondo at it is moving. It is slow moving talaga. Boring machine. It is really slow moving. So hopefully we could hit Anonas, matapos hanggang Anonas, hanggang Valenzuela to Anonas before in the next 3 years. 3 years pa bago natin makasakay sa subway, makasakay ng train sa sa ilalim subway. As they told us. Kasi parang as per DOTR nasa 0.48% ang yata lakay target na completion for May 2020 hanggang May 2024. So yun yung target na completion. Medyo mabagal talaga siya kung dahil nga dito sa proseso na ginagawa natin, lalo yung pagbubutas. I think mabagal talaga sa ilalim, pero the stations now are fast moving naman sa pagtatayo na ng stasyon. Sabay, at least sabay. Ilalim tsaka sa ibabaw. Pero wala na bang problema, Congressman Eric Martinez, sir, sa right of way? Kasi nagrereklamo daw yung mga tatamaan ng mga building, mga bahay sa itaas. Baka daw pagka ayaw, may petition na yata sa korte na huwag dadaanan doon sa kanilang lugar dahil maapektuhan. Pagka operational na yun, uuga-uga. Ayan. Kumusta ang problema sa right of way? Na-discuss din yan. Meron talagang ibang hindi naniniwala na kahit sobrang lalim na yung subway, maapektuhan daw yung structural integrity ng kanilang bahay o kanilang building. But that remains to be seen. Pero the standards na sinusunod natin are the Japanese technology standards. And we all know in Japan, subways are all over the place, and in the history of their subway system, wala pa namang yung nasa ibabaw na mga structure nag-collapse because of the subway sa ilalim. Pero alam mo, nangyari na sa ibang bansa ito, sa New York, Congressman Eric Martinez, sir, nung bumasa sa New York, yung subway nila lubog. Itong subway natin, pagka bumahaba ng ala Ondoy, ala Christine,
babahaba, lulubog ba ang subway na ginagawa ngayon? Hindi ko syempre masasabi, hindi natin masasabi dahil ang kalikasan has its own way. Pero ang sure ako dito, this is a modern technology, Japanese, compared sa New York subway na luma. So hopefully, I think they factor in syempre yung issue ng rainwater of flooding na pwede pumasok doon. They factor it in. Okay, so yan po ay sa transportation. Sa health, doktor ba kayo, Congressman Eric Martinez, but may mga isinusulong na kayong health program para sa ating mahabayan sa Valenzuela? Hindi ako doktor, pero ang misis ko doktor. Doktor pala ang misis nyo. And through the course of time, naging kagawad, konsehal ako, vice mayor, then congressman. You see several health issues happening on the ground, so more or less you have a better grasp of it. One of it is the establishment of super health centers. Ang health center kasi iba sa super health center. The normal health center na alam natin, pupunta ka ron, may schedule si doktor, titignan ka, then bibigyan ka ng gamot. That's it. But a super health center is an answer doon sa mga lugar na malalayo from the main urban area na may malalaking ospital, na pag meron kang sakit, hindi lang doktor na ang aabutan mo, kundi yung iba pang diagnostic care, x-ray, ultrasound, and other important diagnostic and medicinal care na hindi ka na pupunta sa ospital. Lalo sa mga, critical yan sa mga probinsya na ang barangay mo o yung munisipyo is 1 or 2 hours away from the urban area. So, kailangan super health center ang standards na ibigay natin. And we have to institutionalize that. Para yung nagkakasakit, ito, super health center naman yung dito sa atin, malalaman kaagad kung anong problema. Yung ba ang dahilan kaya tatakbong senador? Well, part of having a good healthcare program is one of the advocacies of natin sa atin sa Kongreso at sa matagal na panahon. And one more thing, I'm a psoriasis patient, and there are around 600,000, 800,000 Filipinos who suffer from this autoimmune disease. May kidney center tayo, may lung center tayo, may heart center, pero walang skin center. Ganun. Actually, meron din yung narinig na congressman, di ba, lung center, heart center na liver center. Ayan. Itong si Sam Bersosa yata, ito ang advocacy naman niya. Okay. Pero siya ay tatakbo siyang mayor ng Maynila. Pero kayo national, so yun pero ang si Kong naman, ang target is cirrhosis of the skin. Yung sa skin. It's a... Bakit? Siguro derma si doktora, dermatology. It bears from the issue na around 2 to 3 million Filipinos suffer from some kind of skin disorder. The problem, yung lalo kung medyo mahirap ka, hindi ka na maghahanap ng therapeutic or medicinal. Pabayaan na lang natin. So this skin center would hopefully answer these problems. Lalo ang psoriasis, the autoimmune skin disease, magastos. May yung gamot and everything. May mga kamag-anak akong ganyan. Ano bang cost talaga ng mga ganyan? Cirrhosis, yung skin problem. Psoriasis. Well, it's an autoimmune disorder, and wala siya talagang ako, parang akin, through genetics naman ako. So, yun hindi alam ang point of origin. It really happens. Pero once you have it, you will have it lifetime. Maawa ka dun sa mga... Yung talagang mga full-blown. Mga ganun, buong katawan talagang. Lahat na yata ng lotion ginamit na, hindi pa rin magamot-gamot. Hindi ito nagagamot lakay yata, pero nakokontrol naman siya. So, yun yung isa sa... Lalo kung paano kung walang kakayahan na bumili ng mga gamot, control. So,
Skin center. At marami pang ibang issues about the skin. All over this country. So I think if you have lung center and someone skin center, National Skin Center of the Philippines. Isa ito sa mga plano mo kung papalarin at pagbibigyan kang ma-level up ang pagbibigay serbisyo. Aside dito kung ano po ang inyo pa pong mga planong programa kung kayo po ay pagbibigyan ng ating mga kababayan na maupo sa Senado. I was also the former chairman of the Committee on Youth and Sports during my second term in Kaya pala golfer ka. Magandang kali basketball, more of the basketball. Si Kong daw ay marami kang naipatayong basketball, mga basketball court ng ating mga kabataan. May nag-comment dito sa ating YouTube channel. Talaga? It's world-class basketball courts. Wow. At ikaw ba napagawa ng magandang gym sa basketball court sa Valenzuela na may mga painting, may mga murals. The House of Kobe, Ginebra Court, Bahay ni Joe. May gawa nun. Ang bira ka, di mo sinasabi. Tahimik lang kasi kayo. Ano yun? Yung mga kabataan, they enjoy it and it's for free. Kumbaga, if you play in a world-class facility, medyo may bayad. Pero sa amin, it comes free. Yung nalalaroan ng mayayaman, nalalaroan din ng mga karaniwang tao at nalalaroan ng walang bayad. Ayan. Nako, eto, may nagsisip-sip sa'yo. Ayan. Si Kuya Alex Flores ng Toyota Valenzuela. Ayan, tama ka dyan, Lakay. Ayan. Maayos yan si Congressman Eric Martinez. Ayan. Taga Valenzuela ba to si Sir Alex Lakay? Manager to na may-ari to ng Toyota Valenzuela. Toyota Valenzuela pala Thank you, Alex. Thank you. Ayan. Anyway, kung Eric Martinez, sir, ayan. Mahirap daw ang Senado ngayon, masikip. Ayan. Bakit nyo naisipang tumakbo ba? Mabibigat yung mga kalaban po ninyo ngayon. Well, I will run on my own merits. 33 years in public service, SK Kagawad, Barangay Kagawad, konsehal ng bayan, vice mayor, then congressman, 33 years. And these are all legislative positions. When you apply for a job, they look at your resume. And my resume is appropriate dun sa ina-applyan mong trabaho. Hindi man ako sikat. Pero ang resume ko naman ay mabigat. Ang resume ay mabigat. Resume talaga. To consider ng sambayan ng Pilipino. Ayan. There are candidates who offer themselves like me with this resume. Among the 66, ako lang may ganyang resume. And I apply it to the Filipino people. Teka muna, nag-interview tayo rito sigurado ka bang hindi ka kasama dun sa mga dineklara ni COMELEC chairman na Boy George Garcia na nuisance candidate? 183 yung nag-file, then 66 na lang kami. At so kasama ka doon? Pasok sa banga si Kong. Ako kasama ka doon, baka mamaya. I'm a serious candidate. Sabi ko, I'm a serious candidate. Seryoso. Base naman sa kanyang track record At saka incumbent congressman deputy speaker, vice chairperson ng House Committee on Appropriations. Ano pa hanapin mo rito, ha? Anyway, Congressman Eric Martinez, sir, maraming salamat po at maraming nagsisip-sip ng taga Valenzuela rito. Ayan. May mga nagme-message ba sa'yo, Lakay? Salamat. Dito din sa ating YouTube channel, may mga taga Marulas itong nag-comment na isa Ayan, sa Marulas yung congressman namin, pogi na, magaling pa. Sino yan, Lakay? Sip-sip yan, Ayan, sige, mag-google pa yata si congressman. Magtatrabaho pa. Ayan, naka-hole-in-one ka na ba, Congressman Eric Martinez, sir? Wala pa, Kadeo. Wala pa. Wala pa. Pero siguro maganda ang kadi mo. Umbrella girl. Magagalit si Doktor. Si Mrs. Ano lang. Exercise. Enjoy the stress reliever. The sun. Anyway, ang araw. Ayan. Pero parang di ka golfer parang siguro tournament player ka rin. Hindi nangingitim kasi sa hapon, mas sa hapon iwas ayan. Anyway, Congressman Eric Martinez, sir, maraming salamat po at good luck sa inyong pagtakbo bilang senador. Maraming Teka muna, anong partido ka nga pala?
I'm running independent. Independent. Independent candidate. Akala ko kasama ka ng mga grupo ng mga Gatchalian. Di ba ang party ng mga Gatchalian, NPC yata? Opo. Hindi ka member ng NPC? Hindi po, pero in the local front, magkakasama po kami sa Valenzuela. Ayan. Tatakbo din pala ang may bahay mo kong bilang kongresista ng ikalawang distrito ng Valenzuela. Si Dr. Catherine Martinez. Ayun, si Dr. Catherine Martinez. Siya ang papalit dun sa iwanan mong distrito. Well, my running for senator was kung last day ako it was really last minute, pero hopefully things will turn out well. Okay, Congressman Eric Martinez, sir, maraming salamat po. Thank you and good morning. Good luck. Ayan, at hinihintay ka na ng kadi mo sa veterans sa golf course. Maraming salamat po at Merry Christmas and a Happy New Year, sambayan ng Pilipino, bayang Pilipinas. Thank you very much. Hindi sikat pero ang resume ay mabigat. Congressman Eric Martinez, ikalawang distrito ng Valenzuela, dating naging Deputy Speaker at Chairperson ngayon ng House Appropriations Committee. Thank you and good morning. Oras, Sister L. 17 minutes after 9. Standby sa mga reports. Sandali lamang, Justice Sam. Ikaw talaga, Justice Sam mo. Ayan, sino ba yung politikong namimili ng mansion? 5 mansion na tig 200 million. Grabe talaga ito. Ha? Yes. Chill lang po kayo dyan. Oras, Sister L. 9:18. This time check is... Ito kay sa 2x2 maayos na ba ang signal ito, Lotto King, si Val Gonzales? Grabe, kawawa naman yung bata. Anong ginagawa dyan sa EDSA Carousel? 13 anyos na batang lalaki na sagasaan ng bus sa EDSA Carousel, patay. Pamilya ng biktima humihingi ng hustisya. Pasero ba ito na buwaba o naglalakad ba dyan? Pag-alagala dyan? Alamin nga natin ang detalye mula kay Aris number 5, Anya Rival. Paano nadama yung nasagasaan itong binatilyo dyan sa EDSA Carousel? Val, please come in. Ito yung mga pag-alagala, Mayor. Kalunos-lunos. Itong kamatayang sinapit. Itong 13 anyos na batang lalaki na nasagasaan sa kapa ng EDSA Bus Carousel northbound dito sa Balintawak, Quezon City. Nangyari, Mayor, ang aksidente sa mismong EDSA busway sa pagitan ng Muñoz at Tengin stations bago maghating gabi kagabi. Kagabi pa. Oo, kaninang madaling araw ito bago mag-alas 12 ng ating gabi, Mayor. Tumawid daw patungo sa busway ang biktima kasama yung dalawa pang kaibigan na kapwa minor de edad. Kukuha daw, Mayor, ng panggatong ang mga ito dahil dun sa ilalim mismo nung LRT1 merong mga doon, may mga puno doon, may mga kung ano-anong mga debris doon, dahil may mga ginagawang construction doon, kukuha daw ng panggatong. Itong mga minor de edad na ito, 3 sila agad pero nagresulta ito hagip yung isang 13 anyos iyon idudol pa kalunos-lunos, Mayor. Agad namang nakapag-responde yung mga personnel ng TAIC yan nagbabantay sa EDSA busway pero hindi na nadala sa ospital ang biktima dahil ito'y namatay na. Masamang loob, Mayor, ng mga kanak ng biktima dahil hinabol pa raw nung dalawang kasamang bata nung nasagasaan pero nagtuloy-tuloy yung bus at hindi na huminto pa. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa MMDA para makakuha ng footage ng CCTV at matukoy ang bus at ang driver na umarurot palayo nung mangyari yung aksidente. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. Ayan, kawawa naman yung bata. Anyway, isa pang report, Sister L. Mary Jane Veloso, dapat daw tingnan na isang biktima at hindi isang kriminal ayon sa mga senador. Detalye balita mo, RH28, Raymond Paas. Laki, Raymond. Elaine, Mayor, pinasalamatan ng mga senador si Pangulong Bongbong Marcos at mga opisyal ng Department of Foreign Affairs dahil sa hindi nila o din sa walang patid nilang pag-ugnayan at negosasyon sa gobyerno ng Indonesia sa pagliligtas dito sa kamatayan kay Mary Jane Veloso at makauwi na rito sa Pilipinas. Ayon kay Senate President Francis G. Escudero, sa ngayon pa lang ay dapat matiyak na ng mga otoridad ang kaligtasan ni Mary Jane upang mapawi yung pangamba ng kanyang pamilya
Sabi ni Escudero, dapat ding pasalamatan si President Prabowo Subianto at ang buong Indonesian government dahil sa kanilang ipinakitang awa dito kay Veloso. Sa panig naman ni Senate Pro Tempore Jingo Estrada, inimok nito ang Department of Justice na repasuin ang husto ang kaso ni Mary Jane. Dapat umano siyang tignan bilang isang biktima ng pagkakataon at human trafficking sa halip na siya ay tignan bilang isang kriminal. Nakiisa din sina Senador Joel Villanueva at Senador Grace Poe sa pagpapasalamat sa Pangulo dahil ginawa nitong prioridad ang kapakanan ng mga OFWs, lalo na yung mga nasa death row. Lumalabas sa Mayor Ratilin na meron pang 44 na nasa kalintulad na sitwasyon sa iba't ibang mga bansa. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Advance. Kaya sana nga I'll be home for Christmas, sabi nga ni Jane. Kaya naman sinasabi nilang ididiretso pa sa Correctional Bureau, Women's Correctional. Bira naman pinalaya na nga dun sa Indonesia, dadalhin pa sa kulungan. Pauwiin na. Bira. Sabi nga ng kanyang nanay Lakay nung nakapanayam ni Grace Sansano kahapon. Ang kanyang Lakay kahilingan na pinagdadasal daw niya na sana ay hindi na makulong yung kanyang anak. Ayan. Kasi almost 14 years Lakay 14 siya. years ba? Tagal na pala yun? 14 years. Kasi 2010 siya Lakay nung naaresto sa Indonesia. So 14 years na yun Lakay ngayon dahil 2024 ayan, na. Secretary Boying, pakiayos nga po ito, ha? Ba't dadalhin pa sa Women's Correctional? Ano ba yung ano kaya yung naging natin Lakay, no? Siguro kapag yung naging kasunduan ng ating gobyerno at ng Indonesian government. Maganda maambait ng Indonesia, ha? Ayan, walang hininging kapalit, ha? Ayan, usually iba may mga may kapalit din, parang exchange of prisoners of war lang. Parang 'di ba may mga ganun talaga Lakay. Anyway, sana nga makauwi na ng probinsya, Pilipinas before Christmas si Mary Jane Veloso. Samantala, report mula sa Kamara, abay Kokoy Villamin. Kasing dami ng mapinirmahan na acknowledgement receipt ni Mary Grace Piatos. Gusto kong si Fernando Tempura. Ayan. Si Fernando Tempura. Fernando Tempura. Marami bang pinirma si Fernando Tempura man ng Milky, ha? Mukhang hindi sila mahilig sa sa Japanese food, ha? Puro chichirya ang mga ito. Junk food. Junk food. Ayan. Gusto ko si Fernando Tempura. Ayan. Gusto nila kay Mamit. Yes. Ipiprito niya raw. Alam tayo, mahilig tayo sa sa Japanese food. Mahilig ka ba sa Japanese food? Naman. Tulong ng NB at PNP at PSA kukunin na ng House Blue Ribbon Committee. Ayan. Sino ba ang parang Manuel Bala, ha? The man with the golden hand. Ayan. Ito, sikat na preso noong unang panahon to, Sister L, ha? Sa mga taga-peke ng pirma ng mga passport, mga ganyan. Grabe naman yan, Lakay. Kaya the man with the golden hand ang bansag sa kanya noon, ha? Nasa loob na ng Muntinlupa, bilibid, pumipirma pa doon, ha? Ayan, Grabe naman yun, Lakay. Yes, naging sikat yan. Ayan, alamin natin report mula kay Aris number 12. Milky Rigunan, please kami na Milky. Lakay at Sister L, wala namang LPDO wasabi Lakay doon sa listahan. Baka merong Maria Teresa sashimi dyan. Yung boy bawang pa rin manang nila ang inaabangan ko dyan Oo. At wala rin namang Elaine Bawang. So far, wala rin boy bawang. Elaine, siling labuyo. Laing. Ayan. Ayan, pwede Lakay. At humihingi na nga ng tulong ang House Committee on Good Government and Public Accountability sa Philippine Statistics Authority, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Kaugnay ito sa pag-verify sa mga kaduda-dudang acknowledgement receipts o mga ARs
ng Office of the Vice President at Department of Education para sa 2022-2023 confidential funds. Nakaramihan ay questionable ang mga pangalan. Sa hearing ng komite, nagmosyon si Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon na ma-refer sa PSA ang may 158 na kahina-hinalang ARs. Layo ito ayon kay Bongalon na ma-verify kung talaga bang nag-i-exist ang mga pangalan gaya ng isang Mary Grace Piatos. Narito si Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon. That this questionable, dubious, spurious acknowledgement receipts be referred to the Philippine Statistics Authority to verify if the names enumerated therein really exist. I so move, Mr. Chair. Isa pang motion ni Bongalon ay i-refer sa NBI at PNP ang mga ARs para masuri ang mga handwriting o sulat kamay at mga pirma. Samantala bukod kay Mary Grace Piatos, lumutang din sa hearing ng House Blue Ribbon Committee ang pangalang Kokoy Villamin na nakita sa napakaraming ARs na pumirma sa OVP at Department of Education. So alamin nila ito, kumuha na sila ng mga eksperto para sa handwriting o yung pagpirma at titignan nila kung talagang nag-e-exist itong mga tao na ito, kung totoo bang mga tao, Lakay at Mr. L. Si Fernando Tempura, gaano karami naman pinirma niyang acknowledgement receipt sa Manang Milky? Talaga yun ang mga concern mo, Lakay. Mga Tempura, Wasabi, Oishi. Hindi pa, ang lumulutang Lakay talaga, Mary Grace Piatos, at saka itong pinakamarami rin daw yung Kokoy Villamin. Di ba alam ito? Di ba nag-testify kahapon itong si Zuleika Lopez? Hindi ba niya alam ang mga ito? Ayan, siyempre sa kanya dumadaan yan. At saka itong si Gina Acosta. Oo. Ang tanong ng mga kongresista Lakay, Sister L, kung ito ay nagagawa, di ba dapat alam ng pinakamataas? So, sino ba ang susunod? Ang tanong nga doon ng mga congressmen, sino ba ang susunod kay Vice President Sara Duterte pagdating sa Office of the Vice President? Inamin niya na siya ang second in command. Itong si Zuleika Lopez. Si Zuleika. Kaya ang sabi niya ng mga mambabatas, dapat alam mo lahat naman nangyayari sa tanggapan ng OVP. Kaya bandang huli Lakay, matatapos na sana yung hearing, uuwi na sana kami ng mga alas 8:30 nag-motion si Congresswoman Franz Castro na kaya napatawan naman ng motion itong si ng contempt itong si Zuleika Lopez at ngayon sa batasan. Ay ba sabihin kung sino si Kokoy Villamin at si Mary Grace Piatos, kilala ba daw niya ang mga ito? Hindi niya lahat tinatangi niya Lakay, wala siyang kilala. At the same time ay itong mga apat na sinampahan na ng contempt na pinaghahanap, ang sabi niya ay naka-office. Nung tanongin naman siya, kung naka-official travel, saan ba sila? Nasa labas ba ng bansa? Ang sabi niya, Sister L, hindi nandito lang po sa loob ng bansa. O saan? Hindi masabi. Hindi niya masabi kung anong lugar. Sabi niya, ang nag-motion si Congressman Paduano, sige, kung Mindanao na lang, bigyan mo kami ng specific na lugar sa Mindanao. Hindi niya rin nasabi. Abogada yan, ha? Di ba lawyer itong si Lopez? Oo. Ang bira. Abogada si Attorney Zuleika Lopez. Ngayon, ang pinatatawag itong si Acosta kasi Gina Acosta lang kay Sister L. Pero Manang Milks ka itong Gina Acosta, parang kawawa naman, Disbursement officer ba ito? Tinuro na sa kanya lahat. Siguro siya siya makakaalam dito kasi siya ang nag-disburse. Ayan, Siyempre sa kanya tumatanggap ng mga acknowledgement receipt. Pero pagka munang maawa si Sister L kasi ongoing pa yung pagdinig. Sa bagay. Itong si Gina Acosta. Tatlo lang daw sila Lakay. Vice President Sara Duterte, Zuleika Lopez at Gina Acosta. So silang tatlo. At yung kwento nga sa hearing, kahapon Lakay, Sister L, yung withdrawal ng mga amount, sino nga? 100. Sino? Ito bang si Kokoy Villamin, Mary Grace Piatos at Fernando Tempura? Sila ba ang nagwi-withdraw ng sako-sakong pera galing sa Land Bank of the Philippines? Hindi naman nakasako Lakay. Di ba sako yung duffel bag? Sako ba tawag doon? Sa mga Ilocano, sako na rin yun. Sako na rin. Para kasing awkward sako. Pag sako, iba yung image sa akin Para mas maganda pakinggan. Ito Lakay,
Lakay at Sister El, isa lang ang nagwi-withdraw. Pero may mga kasama siya taga-bitbit. Sino? Si Gina Acosta lang. Si Gina Acosta ang taga-withdraw, yung nilagay sa mga duffel bag. Federal Disbursement Officer, the Vice President Sara Duterte. Ang withdraw, 612.5 million pesos. Confidential funds ng OVP 2022-2023. Magkano? 612? Akala ko 125 million lang. 612 million? Ito. In total. Total, oo. So, ibig sabihin, 125 pesos, 4 na beses na winidraw ng cash. Ito ay sa Land Bank, Shaw Boulevard, Lakay. Sino manager dyan? Madam President, CEO Rosana Ortiz. Land Bank, Shaw Boulevard Branch, winidraw tig 125 million pesos, 4 na beses. Naka-box daw ito, Lakay, ng dalawang box na nakalagay doon, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon, ang sabi, buksan yung dalawang box at sabi, ilipat doon sa 4 na duffel bags. At saan dinala? Ayan. Yan ang tinatanong ni Congresswoman na Garin kahapon. Saan dinala yung pera? Hindi na alam kung saan dinala. Sa bahay ba? Sa opisina? At tinatanong yung dalawang teller, umati naman sa hearing yung dalawang teller ng Land Bank of the Philippines. Ang sabi po kasi ng OVP, buksan yung box at ilipat po sa 4 na duffel bag. Di ba usually, Lakay, pag magwi-withdraw, di ba pinawi-witness ka halimbawa sa counter na, sir, i-witness niyo po. Tapos bibilangin ng machine, di ba? Halimbawa, 5,000, 10,000 yung wini-withdraw mo. Ito, ang request daw ng OVP, wag nang bilangin kasi napaka-tagal nga naman kung 125 million. Hindi na. Basta ang sabi daw, buksan yung box. Akala ko kiluhin na lang. May nakalagay na Bangko Sentral ng Pilipinas, yung box, Lakay, Sister El, binuksan, inilipat yung amount na 125 million pesos sa 4 na duffel bag. Wow. Ang sabi ni... Ganun lang sa kanila. Ganun ang pera sa kanila. 4 na lalaki yata yung kasama ni Gina Acosta. Pag nagwi-withdraw dun sa Land Bank, 4 na beses kasi yung withdraw 125 Pero naka-armored car ba sila pagka nagwi-withdraw ng ganyang karaming pera Manang Milky? Hindi na masabi, Lakay, nung mga teller from Land Bank of the Philippines, Shaw Boulevard. Ito naman, 37 million pesos. 3 beses naman ang withdraw sa branch ng Land Bank, Lakay, sa DepEd. Meron palang branch ang DepEd sa compound ng branch ng Land Bank, compound ng DepEd. 37 million pesos ang withdraw ng 3 beses. Wow. Si Gina Acosta lang ang nag-withdraw nito, Lakay. Wow. At dadalhin niya lang daw sa opisina. Wow, ganun lang. Grabe Manang Milky, no? Ganun lang mag-withdraw. Kaya ang sabi nung mga congressmen kahapon, since tao mo naman si Gina Acosta, pwede ba siyang matawagan? Tapos? Tinawagan sa yung telephone number, hindi na daw makontak lahat. Cannot be reached na. Ayan, so hindi na siya yayaman. Ito ba si Acosta o si... Hindi, siya Lakay yung... teller ng bangko. Alin Lakay ito? Hindi, yung... Hindi, maganda. Kongresista yun Lakay. Zamora yun eh. Si Zamora ba yun? Okay. So, next hearing, hahanapin, ipapatawag. Ayan. Si Gina Acosta ipapatawag. Si Gina Acosta, Lakay, kumahanap. Yun ang gusto nilang pinapakuha na rin yung CCTV, Lakay, at Sister El ng Land Bank Shaw at Land Bank DepEd Branch. Wow. Kasi doon nakikita kung yung paglabas. Ang kwento pa nga doon, Lakay, Sister El, hindi na daw yung turnover ng pera ng wini-withdraw, hindi daw sa counter, kundi sa likod ng teller. Sa dami daw kasi. Sa likod ng teller. Kasi kung sa counter yan. Ito, Lakay, pag over the counter, yung withdrawal, di ba tatayo ka lang kaharap mo yung tehera? Ilalagay sa counting machine pa yan. Tapos merong bibilangin pa ng machine yung wini-withdraw mo. Ito daw, when wini-withdraw, yung tao, which is Gina Acosta, pupunta doon sa likod ng teller, sa likod magbibilangan ng pera. Wow. Okay, sige, maganda nga panoorin sa CCTV yan. Yung nagbibilang ng pera naman na Milks. Sa mga bangko, sa lahat ng sulok may CCTV dyan eh.
hindi pa na nagbibilang ng pera lakay sa Sister L. Naglalagay ng pera sa duffel bag. Ayun, yung mga nakaano na. Kasi nga pala wag humiling sila na wag nang bilangin. Bundle ng pera. Sabi ng OVP ng dalawang teller, sabi ho nila kasi wag na bibilangin. Basta diretso sa dalawang duffel bag. Okay. Maraming salamat, Madam Milky. Abangan ang susunod na kabanata lakay Sister L. Sa Monday, ang susunod na hearing ng Good Government Committee at didesisyonan kung palalayain itong si Attorney Zuleika Lopez. Kasi ang sabi niya nag-sorry naman siya kahagabi kay Congresswoman Franz Castro. Pero sabi niya ni Congresswoman Franz, nakapag-desisyon na siya sa motion na i-contempt itong si Attorney Zuleika Lopez. Kaya nakadetain ito sa Batasan detention facility at didesisyonan sa araw ng Lunes. Okay. Maraming salamat, Milky. Ako si Milky Guna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Guna na Tempura Piatos Ivillamin. Daming Bayan. Grabe, Diyos ko, pera ng bayan, mahabingan, ganun-ganun na lamang po. Ayan, samantalang ang daming naghihirap, na kailangan ng ayuda, gamot. Samantalang ang karamihan lakay ay walang pera, pampaospital, hindi makalabas sa ospital, hindi mapagamot. Tapos, may ganyan tayong pondo. Ayan, na hindi natin alam kung saan napunta. Dinadala. Sabihin na natin confidential fund yan, pero grabe. Kaya dapat baka may pwede magpanukala, alisin ng mga confidential funds, intelligence funds. Ilagay yan sa NICA, NBI, yung mga ehensya lakay na lihitimong gumagawa ng mga operasyon talagang may kinalaman sa national security natin. Sinabi mo, Sister L. Pero para po sa mga nakilala kay Most Worshipful, Illustrious Potentate, dating Mayor na Olongapo, Roland Paulino, ipinapalam po sa inyo na birthday po niya ngayon. Ayan, baka hindi po niyo siya nababati. Ayan, batiin niyo si Most Worshipful, mga brethren, mga signers, mga nobilities. Birthday ni Most Worshipful Roland Paulino. Binabati ni Mayor Len J. Aba, si ating Cynthia bumabati rin. At mga nobilities ng Chaka Dimor sa Shrine Club. Happy birthday din kay Kuyang Colonel Mona Panopio mula sa TMK. Chodoro Makalaw Lad sa number 136. At siyempre happy birthday din kay Kuyang Neil Panaligan, very merciful. Birthday mo rin pala ngayon, Ayan, Neil Panaligan, happy birthday, Kuyang Sir. At Kuyang Major General Potenciano Camba, Lieutenant General Rex Bergante, Colonel Harold Hernando, Colonel Mike Asuncion, binabati ni Colonel Military Attaché Joseph Datongor, Mi Amor de España, from Spain with love. Birthday din pala ang dating boyfriend ni Fe Banta. Ayan, happy birthday parang Abner Banta. Ayan, at happy birthday din kay Ronnie Baguio from Caloy Pascual Jr. at isang kalahi. At siyempre, sa mga taga Court of Appeals, mga brethren sa Justisya Masonica Lands, ayan, batiin natin ng happy birthday si Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Nag-imbita po ng kanyang celebration ng birthday. Ayan, dyan sa, malapit lang naman, Sister L. Saan? Cuenca, Batangas. Apakalayo naman. Kalayo naman magpabay itong si Justice Max De Leon. Kuyang Bonga Pascua, Dek Quiros, Leo Batan. Pambihira mag-birthday itong si Justice Max De Leon, hindi pupunta si Chief Justice Alex Jasmundo niyan. Joe Lopez. At congratulations muna sa mga officers din, newly elected officers ng Katimugan na Shrine Club. Yung mga brethren, kailan nga ba ang public installation, Noble Press, December 3, ayan, sa Grand of the Philippines. Congratulations sa President-elect Ronald Yulo. First Vice President Noble Randy Otobolt Lau, Second Vice President Noble Alfred Andre Martin,
At ang guest of honor speaker, si Merciful, Finance Assistant Secretary Gerald Alan Quebral. Apo Gerald Quebral, ha? Ikaw pala ang guest speaker. At inspirational speaker, si Right Merciful, si Kakosa. Ayan, BJMP Chief General Ruel Rivera. Ayan, mga Brethren, mga nobilities sa Katimugan Shrine Club, congratulations. Daming bayan. At ayon na sa ating bubit, ayan, mamaya na itong politician. Puntahan muna natin lakay si Giselle. Si Giselle Ricafort. Kasi kanina pa siya naka-standby via Zoom, baka malobat na. Ganun ba? Ayan ang Dalagang Bukid lakay. Di mo Bilasan ba itong Dalagang Bukid natin? Ayan, Dalagang Bukid natin. Ayun, nakita ko sa video, panang ikot-ikot panang ang ngiti-ngiti sa camera. Kasi kanina pa siya lakay, nakaganito Nakasimangot na ba? Sige, puntahan muna natin lakay si Giselle, ang First Lady Lisa Araneta Marcos, pangungunahan ng paglilingkod ng Love for All sa Pasay City at higit sa 6,000 lakay na mga Pasayenyo ang makikinabang dyan. At nandyan ngayon si Giselle Ricafort, parang nasa yata ito Saan ba to? Yun dito, Cuneta Astrodome ba to? Alamin nga natin kung nasaan ang Dalagang Bukid natin, RH15. Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, inaantabayanan na yung pagdating ni First Lady Lisa Araneta Marcos dito sa may Pasay City Astrodome. Pangungunahan ng unang ginang ang paglilunsad ng Love for All program sa pagsipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayora Eni Calixto Rubiano. Mahigit 6,000 Pasayenyo ang magkikinabang sa libreng laboratorio, konsulta at gamot na inaalok sa karavanang esposa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang ang essential laboratory procedures, pagpapakonsulta sa mga espesyalista kagaya ng mga pediatric, gynecology at medical o general medicine. Bibigyan din ng libreng gamot yung mga nangangailangan. Mayroon din ditong dental check-up, basic treatment at minor surgery sa mga eligible patient. Present na dito sa paglilunsad ng Love for All program sina Health Secretary Ted Herbosa, DILG Secretary John Vicremulla, House Chief Persida Rueda Acosta, DTI Secretary Cristina Roque, gayon din si Chairman Prospero de Vera III. Nandito na rin si Negosyo Executive Director Carmina Akram at si Mayora Eni, Congressman Tony Calixto at iba pang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Pasay. Sa kanyang mensahe, idiniin kanina ni Secretary Herbosa ang pangangailangan na mabigyan ng dekalidad na serbisyong medikal ang ating mga kababayan, lalo na doon sa mga liblib na lugar. Kaya tiniyak ng kalihim yung commitment ng kagawaran ng kalusugan sa inisyatiba ng unang ginang. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort, mula sa dati Cuneta, nung mayor si Mayor Pablo Cuneta. Ayan, ang tatay ni Megastar. Cuneta Astrodome yan. Nawala na mga Cuneta. Ayan. Ngayon, Pasay City Astrodome. Pasay City Astrodome. Ayan. Weather lang. Standby Edwin Duque, standby Edniel Parosa, standby Boy Gonzales. Birthday ba ni Boy Gonzales? Sa 29 pala So hindi si Romy Gonzales ang may birthday. Si Boy Gonzales sa 29. Ilacuna Versosa. Ayan. Akala ko Versosa Domagosa. Pero Lakay, bago tayo mag-commercial, batiin muna natin, i-congratulate muna natin ang lahat ng winner ng Catholic Mass Media Awards CMMA kagabi Lakay. Ang awarding, of course, ang Art to Art ni Ma'am Lisa Makuha Elizalde. Congratulations po sa Art to Art. Lisa, congratulations. Binabati ka ni Freddy. Congratulations po ang Radyo Balintataw ni Miss Cecil Alvarez. Best Drama at ang Best Drama ay May Pangako ang bukas, Lakay. Congratulations. Congratulations sa mga awardees ng Catholic Mass Media Awards. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:50. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng PET Scan Unit ng Makati Medical Center. Ang balitang ito ay makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Makalmat. According to my bubuit. Anong sabi, Senator Jinggoy?
Alam nyo bang parang nasa shopping spree ngayon ng mga mansion? Itong isang sikat na politician na Sister L. Bakit? Namimili siya? Bored ba siya? Oo. Abay, mantakin mo, nagpapahanap ng 5 mansion na tig 200 million pesos, Sister L. 5 mansion na tig 200 million? Siyempre, kung halagang 200 million, mansion na yan, Sister L. Di 5 times 200 yun, lakay. 200 million times 5, di 1B na yan, di ba? Oo. Grabe, ha? Lakay, bakit daw? Aba, mukhang walang mapaglagyan ng pera itong si Mr. Politician. Oo, Sister L. At ayon na sa ating bubit, Sister L, abay, siyempre, mga pinapano na ba yung mga nasa exclusive subdivision? Siyempre, Ayan, kasi meron na siyang mansion sa Forbes Park. Ayan. Mansion sa Forbes Park? Sa Forbes Park pala, Sister L. Ang pinakamura na dyan, 1B na ngayon. Grabe lakay. Ang bilis magtaas, Samantalang nung nag-inquire ako, hindi, charot lang. Magkano nag-inquire ka? Baka maniwala sila, no? Naku, wala po akong perang gano'n. Sino bang ahente mo? Yung ahente ni Manny Pacquiao, sino nga ba yan sa sports? Hindi ko, yung babae. Yung babae? Si Dayan. Ayan, Dayan Castillejos. Ayan. Ayun na. Maniwala sila, no, lakay. Laking kinita ni Dayan Castillejos sa pagbili nung mansion ni Manny Pacquiao sa Forbes, Ayan na. Pinambili ng bahay sa Ayala. At ayon na sa ating bubit, Sister L, alam mo ba kung saan nagpapahanap ng mga mansion worth 200 million? Saan? Itong si Mr. Politician, sa mga exclusive subdivision, siyempre. Meron sa Forbes Park. Ano bang kapit ba na Forbes? Magallanes Village, Sister L. Dasmariñas. Ayan, Dasmariñas Village. At ayan, Ayala Alabang, Bel Air, saan pa ba, Basta, saan pa ba? Nakay pag lugar ng mayaman, wala akong masyadong alam dyan. Hindi ako mayaman Ayan, mayaman ako sa friends. Hindi bawal ang mangarap, Sister L. At ayon na sa ating bubita, Sister L, mukhang walang talagang mapaglagyan itong si Mr. Politician, Dahil meron pa siyang... Tinalo pa niya si Manong Chavit Singson? Ay, mas mayaman naman si Manong Chavit. Ayan, pero si Manong Chavit mayaman, mukhang hindi naman nagpapahanap ng ganyan. Eto. Nakatira sa isang penthouse na condominium sa BGC. Wow! Abay, sa BGC siya, lakay? Di ba ito? BGC penthouse, Sister L. Penthouse yan, mahal niyan, At pagkatapos may Forbes Park pa siya, At ayon na sa ating bubita, Sister L, itong si Mr. Politician ay magaling, maingat, Bakit? Alam mo ba yung kanyang mga properties hindi nakapangalan sa kanya. Mauta. Yes. Para kapag kachinek, asan dyan ang akin? Hindi naman nakapangalan sa akin. Diba? At ayon pa sa ating bubita, Sister L, ang kanyang ibang properties ay nakapangalan sa kanyang bagman. Sino ang kanyang bagman? Hindi naman ang bagman. Yung bagman dating konsehal o konsehal? Ayon na sa ating bubita, Sister L. Very chismosa. Ayan. Chill ka lang dyan. Clue. At ayon sa ating bubita, Justice Sam Martires, ang nasabing politician ay... good morning, Noble Greg Kayabyab. Ayan. Ayon na sa ating bubit, kung problema ang blood sugar level po ninyo, ihi na ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom, maaring diabetes na po yan, baka mawis sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. Para makaiwas sa sakit, mag-exercise lagi at tamang pagkain. At pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Ang Cogent DB Plus with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo, Sister L. Ito ay mabibili sa Mercury Drug, Watsons at available na rin
online sa Shopee at Lazada. Pero mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At ayon na sa ating bubit, ang politisyan na ito ay sikat na sikat dito sa Metro Manila. Ito ay si Manila. Ito ay si Edniel Parosa ay magre-report muna. Ano report ni Edniel? Si Edwin lang daw muna. Sino ba si Edwin mauna? ba? Sige, si Edniel muna. According to age daw. Sige, si Edwin according Duque to age, si Edwin muna. Kahapon pa naka-standby ito. Ulaan mo ito, Lakay, ang alkalde ng Caloocan. Si Along Malapitan. Bakit? Ipinatawag daw ang lahat ng ahensya dyan sa Caloocan. Bakit? Matapos masangkot, Lakay, ang isang estudyante sa pananaksak. Nakakalungkot. Dahil Lakay... Estudyante na naksak? Dahil Lakay sa bullying. Siya ang bully o siya ang biktima ng bullying? Siya, Lakay, ang nanaksak. Binubuli siya kaya dahil nanaksak. Dahil sa bullying. Alamin nga natin ang kwento. Alam mo, Lakay, yung mga ganitong issue sa atin dito sa Pilipinas, dapat na pagtutuunan dito ng pansin. Alam mo, tsaka yung mga batang bully, ayan, pagka nagalit yung binubuli ninyo, ayan, baka ganyan na nangyari, napikon na yung bata. Nico Lopez. Hindi biro lang. Si Nico Lopez yung tinawag. Direktor. Ayan. Sige, aramin natin ang detalye nito mula kay RH23. Edwin Duque. Edwin. Tama, Bisilin, matapos na nangyari ngayong pananaksak dahil sa pabubuli sa isang suspect ng isa ring kapwa estudyante sa isang paralan sa barangay. Edwin. Yes. Sandali, klaruhin ko lang. Ang nanaksak ay yung binubuling estudyante, nagalit, napikon na, ganon. Tama, Mayor. Ayun, okay, proceed. Kaya kagad na nagpatawag ng punong si Mayor Along Malapitan kasama ang mga punong barangay, punong guro, school division, ang SDO, ang Caloocan Police, ang General Parents Teacher Association, PTA, School Parents Teacher Association, ang mga pinuno ng Sangguniang Kabataan, Public Safety, Public Management Department, ang DBSDM, Social Welfare and Development, paging yung Local Youth Development Office. Ayon dito, maliban dun sa pagbuo ng task force na tututo kayo sa mga kaligtasan ng mga paralan, inatasan nito ang mga kapitan na magdalaga na rin ng mga barangay tanod sa lahat ng paralan sa kanilang mga nasasakupan. Dapat kanyang paigtingin din ng DPSTM ang kanilang pagbabantay sa loob at labas ng mga paralan habang ang kapulisan ay dapat walang batid na magpapatrolya sa paligid ng mga paralan. Pinatutukan din ng alkalde ang LIDO ang pagbibigay ng mga karagdagang impormasyon sa mga magulang hinggil sa pangangalaga at responsibilidad sa kanilang mga anak habang inaasahan nito ang mga SK na gumawa ng mga programa laban sa bullying tulad ng kanyang bilin nung sila ay nanunumpa. Pinalalahanan din ito mga magulang at guro na tulungang ligtas ang mga paaralan, ngunit dapat din maging mapagmasid sila sa kinikilos ng kanilang mga anak at mga estudyante. Dapat din anyang maging bukas din sila sa kanila at sa kanilang nararamdaman upang maayos silang magabayan. Ayon dito, magtulungan bilang isang komunidad upang patuloy nilang mapangalagaan at maproteksyonan ang kapakanan ng bawat batang kakalo. RH23, Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edwin Duque. Ayan yung sinasabi natin, Sister L, ha? Ayan, pagka yung mga mabait na binubuli, pagka nagalit ang mga yan, todo. Ayan, parang Fernando po Jr. lang yan. Ayan, pagkapuno na ang salop. Ayan, gumaganti na sila. Ayan, at malupit, matindi. Grabe, ha? Pero sana yung mga anak ng mga nanay, yung mga bata, turuan natin maging mabuting bata. Yes, kaya dapat pagbutihin ang pagtuturo ng good manners and right conduct. Yung GMRC. Ayan, okay? Samantala, report naman mula kay Edniel Parosa, Armed Forces of the Philippines, kinumpirma ang pagtulong ng mga Amerikanong sundalo sa West Philippine Sea. Sige, silang gawin nating security guard sa West Philippine Sea. Tapos pag binuli ng China. Tingnan natin kung ibubuli pa ng China. Alamin natin ang report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay,
Kay at Sister L, kinumpirma nga ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang presensya ng mga sundalong Amerikano sa Palawan. Ayon sa AFP Public Affairs Office, nakatoka sa information sharing at maritime domain awareness ang tropa ng Amerika sa Command and Control Fusion Center sa loob mismo ng AFP Western Command. Kritikal umanong trabaho ang ginagawa ng mga kaalyado para sa pagpaplano ng mga aktibidad sa West Philippine Sea. Una na natin ibinalita ang presensya ng US troops matapos bumisita ng kanilang Defense Secretary Lloyd Austin sa tinawag niyang US Task Force Ayungin. Maliban sa AFP, kinumpirma din ng US Embassy Task Force Ayungin na layon umanong suportahan ng mga Pinoy sa West Philippine Sea. Tumutukoy itong Ayungin sa maritime feature ng bansa sa loob ng exclusive economic zone ito kung saan nakaposte ang BRP Sierra Madre. Dati nang nag-alok ng tulong ang US Indo-Pacific Command sa pagsasagawa ng rotation and resupply mission sa nasabing barko sa gitna ng tumitinding harassment ng China. Gayunpaman, narindigan noon si AFP Chief of Staff General Romeo Donner Jr. na nais munang subukan ng Pilipinas na gawin ng mga operasyon sa sariling kapasidad. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sige, dali mga police dog of the world. Ayan, dalhin sa West Philippine Sea. Magbantay. Samantala kahit bundahan natin si... wala na oras. Wala na ba? Ayaw nga, alas 10 na. Bukas ka na, Boy Gonzales, Dumagoso, Lacuna, Versosa. Ayan. Pero pumilit kasi ito lakay eh. Nato yung oras eh. Pero kailangan natin magpaalam. Baka di naman tayo bayaran na overtime ni Malu. Tapos memo tayo. Si Grace Vera Sansano, standby Grace, Operation Tulungan lang mag-report. Pupunta pa lang Pupunta pa lang Pangulong Marcos doon. May ina-augurate daw na solar farm. Magkakaroon ng groundbreaking ng world's largest solar renewable energy dyan sa Nueva Ecija na pangungunahan ni Pangulong Marcos. Standby Gracia. Standby Boy G, birthday boy. At yan nakabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Kulo daw. Basta sikat na politiko sa Metro Manila. Ayan. Basta sikat na sikat. Ayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apiti, stay safe everyone. God bless po. Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, nakabalik na. Ayan, gumaling na ang Wonder Woman. Nagkakasakit din pala ang Wonder Woman. Miss May Binauhan. Bye-bye. Stay safe. Merry Christmas. All the trees are surrounded with presents. The stockings are filled up. This time